Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ako po nagagalak at nagkaroon po ng pagkakataon mapagbahagi sa inyo na maikling salita ng Diyos sa oras na ito. Alam niyo, nais ko pong sabihin sa inyo, nais ko pong share sa inyo ang talata na ito. Isaiah chapter 55 verse 8, sabi po rito, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan hindi ko kaparaanan. Amen. Anong gustong ituro sa atin ng Panginoon? Gusto ko pong kausapin. Gusto ko pong sharean lahat ng mga katulad ko ng mga anak ng Amerikano, mga American po sa Pilipinas. Madalas kung ano-ano na po yung ginagawa natin para lamang po tayo ay ma-acknowledge ng Amerika na tayo po yung anak at makapasok ng Amerika. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid ko, kapwa ko Amerikano, American, alam mo lahat ng paraing katulad ko ginawa ko na rin. Ginawa. Inisip ko, sabi ko, magti-TNT na lang ako. Magtuturis ako sa Amerika, magti-TNT ko. Doon ko na lang i-apply yung aking citizenship para pag nakita ko yung tatay ko. Yun yung time na hindi ko pa nakikita yung tatay ko. Kasi nakita ko yung tatay ko, ano na ako, 40 years old na ako. Ibig sabihin nag-meet kami. Pamagitan ng aking hipag, tinulungan ako ng hipag ko. Asawa ng kapatid ko na siya ang nakipag-usap. Yung kapatid ko kinausap yung tatay ko. Kinausap ng hipag ko yung kapatid ko. Nakausapin. Noong una, naniniwala ko hindi dahil sa Panginoon. Hindi mangyari yun. Hindi kami mag-uusap, magkakaroon ng communication ng tatay ko. Bakit? Kasi alam mo ng mga Amerikano, hindi naman sila ganun kaano na bagamat may kanya-kanya ugali, pero hindi lahat ng Amerikano ganun. Marami na silang pinagdaanan na may mga ilang Amerikano na hindi nila tinatalikuran ang responsibility nila. At tulad ko yung aking tatay ay nakita ko, edad ko 40 anyos. Tutusin, noong time na yun, kahit pa paano, madali lang para sa kanya na maghanap hanapin ako. Kaya lang umabot na ng 40 years old bago kami nagkaroon ng communication. Pero salamat ako sa Diyos kasi may panahon siya, may paraan Nung una gusto ko yung paraan ko Akala ko, yun ang paraan ng Diyos Sabi ko, pupunta ako ng Amerika. Magti-TNT ko. Magtutulis ako din, magti-TNT ko. Doon ko nahanapin yung tatay ko. Ganun, ganda ng plano ko, nakablansya Kaya lang hindi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi yun ang ng Panginoon sa akin Ang kalooban ng Diyos sa akin, antayin mo yung aking panahon at saka yung kaparaanan ko. Bagamat, siyempre, naiinip ko dahil may edad na rin ako para sa, gagawin yun para sa aking mga pamilya o sa aking mag-iina, sa aking mga anak. Hindi lang sa sarili ko kasi ako may edad na rin, 40 anyos. Ngayon po ay 54 na ako. Pero, salamat sa Diyos, may panahon siya. Yun nga po, nakita ko sa pamagitan ng aking hipag, tinulungan ako, nirelay niya sa kapatid ko na hinahanap ko siya. Buti nga, alam mo, kagandang ang kabutihan ng loob ng Diyos ay yung kapatid ko, hindi siya nagkaroon ng kakaibang damdamin sa akin, parang selos na pagkakaroon ako ng bahagi sa ng kanyang tatay, ng tatay namin Hindi siya nagkaroon ng damdamin gano'n, kundi siguro naramdaman niya rin yung naramdaman niya rin yung katulad ng anak ng panguli nila sa ama. Bagamat hindi naman talaga siya nalayo sa kanyang tatay na katulad ko. Yun nga po, kaya tinulungan ako ng aking kapatid, kinausap niya yung tatay ko. So yung tatay ko, nag-message sa akin through email. In-email ako, pakilala siya ako yung tatay mo. Kasi alam ko yung informasyon ng tatay ko kung saan siya pinanganak. Alam ko yung Hindi ko alam gaano masigurado kung ibang kung saan siya na destino, kailan siya umuwi. Hanggang lang daw siya.
Nung later na lang tinanong ko siya na, hanggang kailan lang ka ba sa ng Pilipinas? Hanggang ano ka na, Destinos Pilipinas, ang taon yata. Or more than a year, sabi niya. Pero umano daw siya, bumalik siya sa Amerika. 1969. Pero 1969, nag-meet sila ng nanay ko. 1969 kasi 1970 ko pinanganak. So, ang nangyari, yun na buti na gano'n sa akin, nakinig siya sa akin yung kapatid na tanda ako. Inano niya ako, minessage niya ako through email. Natuwa yung mag-iina ko. Na nakamit ko yun. Nagkausap kami, nagkaroon kami ng pag-uusap. Kaya lang, alam nyo, totoo yan, nagkaroon siya ng yung bahagi ng puso ko na may kulang. Nagkaroon ng yun. Yun nga yung tatay ko. Pero, alam nyo, hindi na kompleto kasi ang tatay ko, bagamat tutulong, tutulong, pero hindi, sabi niya sa akin, tutulungan ako, kung meron akong tulungan kita, may extra akong bibigay ako sa'yo. So, hindi ko siya sabi ko sa kanya, sapat na yung, at least sinasabi ko na, anak mo, sapat na yun, buti nga yung aking stepmother, mabait din, may magandang puso, tinanggap din ako. Siya nga ay nagpapadala sa mga anak ko na, nung tuwing Pasko. Pero nung maliliit pa yun, ngayon hindi nag-aano kasi siyempre mga dalaga ni anak ko, 2. Pero ganun pa man, hindi kompleto yung kanyang totally, gumawa siya ng paraan. Pero hindi yung talagang binuo siya yung kanyang katulad ng iba mga tatay na talaga. Kahit gumastos sila ng ilang libo, basta lang ma-acknowledge yung anak niya na parating ng Amerika. Hindi ganun yung aking tatay. Kaya nga medyo nag-aano ko sa'yo. Pero pasalamat ako sa Panginoon dahil tinulungan niya ako na makita ko yung tatay ko at yung tatay ko ay kahit pa paano naman nagbibigay naman sa akin at least monthly. Pero hindi ganun kalaki. Sapat lang na usually may pambili ng bigas. Sapat lang. Hindi ganun kalaki. Pagka may birthday yun, saka lang magpapadala ng medyo malaki-laki. Pagka may extra $25, ganun. Pero salamat ako sa Panginoon. Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Ang gusto kong putusin dito mga kapatid, mga katulad ko na mga American na anak ng Amerikano. Antayin natin yung paraan ng Diyos. May paraan siya. Hindi natin kaparaanan. Yung way kasi natin, mabibigo tayo. Ma-discourage tayo. Alam niyo ako, ang dami kong luha na binuhos bago ko makita yung tatay ko. Makipag-ano ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, ito nararamdaman ko rin to pagka nakikita ko ng balita ng mga American na katulad ko na naawa ko sa kanila. Bakit? Kasi alam ko yung nararamdaman nila, naranasan ko rin yun. Umiyak ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, alam ko na yung nararamdaman mo rin. Bakit? Minsan ka rin kasi nalayo sa iyong tatay, sa iyong ama. Lalayo ko sa iyong ama, sabi ko sa Panginoon, mag-usap ako, Lord, alam mo yung damdamin ko, Lord, nararamdaman mo yung damdamin ko, nang pangulila ako sa aking ama. Lord, gawa po ng paraan. Kahit ngayon, gaano pala sinasabi ko, Lord, gusto ko makita yung tatay ko kasi tatay ko may edad na mga 77 na, marami na rin naramdaman sa katawan. Pero alam ko bago siya bawian ng Diyos ang buhay, makikita kami mayayakap pa rin siya. Sinasabi ko sa Panginoon, kahit pa paano may padama ko yung pag-umano sa tatay ko. Yung magkilala sa kanyang yung ginamit mo siya para maging tao ko. Hindi naman pwede yung wala yung tatay ko, hindi maging tao. Ganon din kayo, mga American. Kaya, alam niyo, nalangin ako sa Panginoon, Lord. Hindi pa kami nagkikita nun, ha? Hindi pa kami nag-uusap, wala pa namang connection. Nalangin ako, panalangin ko, Lord. Alam mo yung damdamin ko. Alam mo yung damdamin namin, sabi ko sa Panginoon, patungo sa mga ibang mga American, pangulila. Kaya Lord, bigyan mo kami ng hustisya. Kasi ang Amerika ayaw tayong tanggapin di ba?
merong ano, parang pader na humahadlang sa atin. Kaya yun ang pinagpipray ko maalis eh. Maalis yan eh. Wala nga imposible sa Diyos eh. Wala imposible sa Diyos. Yung pader na humahadlang, maharang sa atin, mawasak. Yun ang pinagpipray ko sa Panginoon. Kaya alam niyo, wala imposible kasi sa Panginoon eh. Bakit? Yung ano, yung mga mga ano, yung mga, sino yun, yung bansa na gineran ng Amerika. Binuksan ng Amerika na lahat ng mga naanakan ng mga Amerikano, di ba? Ano sila? Meron silang visa free ano. Hindi sila ano, walang requirement sa kanila na marami katulad natin mga Pilipino, mga Malaysian sa Pilipinas. Binuksan sa kanila Thailand, di ba? Meron din sila. Bukas din sa ang ano sa kanila mga anak ng Amerikano. Basta kadami sa gera. Eh tayo dami din tayo kasi bansa natin dito sila nag-base eh. So, ang inano ko, ba't sila nabuksan? Nabuksan ng Amerika. Walang mahadlang sa kanila. Walang marami requirements. Sa atin, bakit gano'n? Visa lang. Madalaw lang naman tayo, karamihan sa atin. Ako, sa akin, personal. Hindi man ako ano kasi may edad na rin ako eh. Nadalaw lang ako doon. Makita ko lang tatay ko. Yung iba sa atin, ganyan. Gusto lang makita yung tatay, mayakap. Yun lang ano natin. Hindi tayo mabuksan, mabigyan-bigyan ng Amerika ng visa. Ano yun? Pinipray ko yan sa Panginoon. Basagin mo po, Panginoon, yung pader na mahadlang sa amin, mga Malaysian sa Pilipinas. Yun po ano ko. Ang punto ko rito mga kapatid, mga katulad mo na Amerikano. Eh, magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag tayo magtitiwala sa alam natin. Kahit pa gaano ano natin yung gawin natin. Ako ilang beses na ako isang beses. Nag-apply ako ng derivative citizenship sa Amerika, US Embassy. Na-deny ako. Sayang yung pera ko na iniipon-ipon namin ng mag-asawa. Nagagastos ako. Siyempre palakad-lakad, mga requirements na kailangan. Kasama pa yun. Wala nangyari. Na-deny ako. Dahil daw overage ako, hindi raw ako kinilala ng tatay ko. O hindi ako sinuporta ng tatay ko hanggang